nabuhay matapos makaengkwentro ng mga pulis ang isa raw sa mga nagsusupply ng party drugs sa Metro Manila. Ang suspect sinasabing drug dealer daw ng mga artista. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, malaking dagok daw sa illegal na party drug business ang pagkakasawi ng umano'y supplier nito na si Steve Pasion alias John dito sa naganap na drug buy-bust operation kagabi. Matagal na raw pinagsususpetsahan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang dalawang local celebrity na di muna nila pinangalanan na gumagamit umano ng party drugs. At kagabi, nang mapatay nila sa isang drug buy-bust operation sa Maynila, ang supplier umano ng mga artistang ito na si Steve Pasion alias John, lalo raw tumibay ang kanilang hinala. Based on the text messages that we extracted from his cell phone, dalawang artista. Yung mga artista kasi niyan, matagal na din tayo may reports na involved sila. Hindi muna ibinunyag ng PIDEA ang pangalan ng dalawang artista para hindi raw mabulilyaso ang isinasagawang case build-up sa mga ito. Sa palitan ng mensahe ng isa sa mga artista at ni Pasion, 200 ecstasy tablets daw ang ino-order nito. It's the subject for further investigation. Sa pagkaalam namin, self-consumption, pero malakihan kasi yung order, so meaning to say, binibigay nila siguro sa mga kaibigan nila. But the fact that you are giving drugs to your friends, violation na yan ng Section 5 ng RA 9165. Non-bailable offense pa rin yun. Sa Metro Manila raw pangunahin nagsusupply ng party drugs si Pasion. Pero nagsusupply rin daw siya ng shabu, cocaine at LSD o lysergic acid diethylamide na isang hallucinogenic drug. Base sa impormasyon nakuha ng PIDEA, galing umanong the Netherlands ang mga ecstasy tablets, habang galing sa Europa ang mga liquid ecstasy nito na linggo-linggo raw na ipapasok ni Pasion sa bansa mula first quarter pa noong 2018. Sa parking space ng kanyang condo unit sa Santa Cruz, Maynila, na corner ng PIDEA si Pasion kagabi. Pero matapos magkaabutan ng droga at aarestuhin na si Pasion. The suspect tried to resist arrest and even tried to shoot one of the operatives, prompting the operative to shoot back in self-defense. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Naaresto ang kasabwat at kasintahan umano ni Pasion na si Irene Mercado alias Sophie, isang part-time model. Nasamsam sa operasyon ay ilang plastic sachet ng pinaniniwalaang ecstasy, shabu at cocaine na nagkakahalaga ng halos 400,000 pesos, baril, mga bala, pera, budol money at 3 cellphone. May nakuha rin sa cellphone ni Pasion ng mga video at litrato na patunay ng kanyang iligal na aktibidad. Tumanggi namang magbigay ng komento si Mercado na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala po akong alam, sa korte na lang po ako magpapaliwanag. Jessica, ang mga nakuhang droga o nakumpiskang droga, pati na rin ang urine sample ng naaresto ay sinasa ilalim na ngayon sa pagsusuri ng PIDEA Laboratory Service. Jessica? Mariz, ano ang basis ng PIDEA for saying na supplier ito sa mga artista bukod dun lang sa mga text message na nasa cellphone niya? Yun lang ba? O may casing na ba silang ginawa in the past at nakita nila kung sino mga parokyano nito? Di umano? Jessica, matagal na raw nilang minamanmanan itong si Pasion. Nagkataon, hindi lang daw talaga nila matsyempohan dahil lumalabas na mukhang alam din talaga ni Pasion na sinusundan siya ng mga authorities. Pangalawa, meron na silang mga previous na mga naaresto na mga nagsusupply din, nagbebenta ng mga party drugs na ito. At mismong sa kanilang testimonya, lumabas na ang supplier nila ay itong si Pasion. Bukod doon, itong ang mga ebidensya na marami siyang mga cellphones na lumalabas doon yung mga transactions niya. Lumabas din doon sa nakita nila doon sa cellphone na nakumpiska yung mga videos ng mga illegal niyang activities. Nandun yung talagang aktual na paggamit ng ecstasy. Meron silang mga kumbaga text messages, text exchanges sa mga binibentahan niya. At meron ding isa sa mga messages doon, yung mismong mensahe sa kanya ng kanyang ama na kapag daw mahuli siya ay wag na siyang manlaban, sana raw ay talagang magbago siya at sana raw ay patawarin siya ng Diyos. So ito yung mga ebidensya na talagang pinangahawakan ng PIDEA na talagang main supplier ito ng party drugs dito sa Metro Manila, Jessica. Merong isang litrato na nakita ko sa report mo. May picture siya na
andun pa yung mga drugs na ibinibenta niya, Mariz? Jessica, parang chat group kasi na kumbaga ipinapakita niya yung mga binibenta niya, nandun yung mga ecstasy tablets, yung mga liquid ecstasy at iba pang mga klase ng mga droga para down the line nakikita ito ano yung mga available na mga droga na meron siya. Yun yung sinasabi sa atin ng mga authorities. Pero bukod dyan, marami kasing mga sensitibo pang mga video at litrato na nandun yung kumbaga may mga kasama siyang mga babaeng nakahubad, meron siyang pinapakita na video ng aktual na paggamit ng droga, tapos meron silang kasamang babae na parang apparently pinapray over pero lumalabas na under the influence of drugs din. Nandun din, pinakita niya sa mga video or sa litrato yung mga pera na kinita niya, tsaka yung mga armas na meron siya, Jessica. Medyo may pagka-daring ito Mariz, kung ganun yung mga video na nakita ng PIDEA. Ilang taon na ba itong sinasabing source ng party drugs dito sa Metro Manila? Alam mo, Jessica, ang sinabi sa atin, nagsimula siya last year. Pero sinasabi nga talaga sa atin ng operative na ito, ng mga operatiba ng PIDEA, na talagang very brazen. Itong si Passion. How old is he? Talagang pinopost niya yung mga videos. Sorry, we didn't get that from the authorities. Pero yung ang sinagot ko kanina, yung since 2018, nagsimula siyang mag-supply ng mga party drugs na ito. Pero dahil nga matindi yung kanyang supply, parang lumalabas na parang linggo-linggo raw nakakapagpuslit siya. Parang lumalabas na talagang magaling tong si Passion at marami na siyang mga parokyano, Jessica. Okay, so ano ang gagawin next ng PIDEA? Ganyan na sinasabi nila they have evidence. Will they run after yung mga parokyano nitong si Passion, Mariz? Definitely, Jessica. Ang kinakailangan lang sa ngayon ay mag-case build up pa. Tinitignan nila yung laman ng cellphone na nandun yung mga iba't ibang transactions. 3 things. Kailangan daw ay para talagang mahuli itong mga parokyano, especially yung mga artista na nandun yung pangalan mismo dun sa text exchanges, ay kailangan caught in the act sila o di kaya ay mahuli sila sa actual pot session or di kaya ay mahuli sila na nagbebenta or mahuli sila sa drug buy-bust operation. So these are the evidence na they need to get para talaga magkaroon sila ng solid evidence para masampahan ng kaso itong mga nasa listahan na ito. Ang isa pa, Jessica, marami raw cellphone itong si Passion. Lumalabas na yung cellphone kung saan naroon yung pinakamaraming mga transactions niya, yung mga text exchanges na mga transactions ay sinira raw nitong si Passion. So ngayon, isinasailalim to sa forensic para itry kung mariretrieve pa yung information from that cellphone na sinira nitong si Passion, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.